Tingnan mo, Ako nag-end ng karir. Ako nag-end ng karir sa Katoliko nyo. Wow. Talo. At nakita natin mga kapatid, talagang nanginginig ang kamay ni James. At bukod sa nanginginig, mayabang, no bro, no? Hindi naman magtataka, sa ikalawang Timoteo 3:1, basahin natin, nasa screen, datapot alamin mo ito sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang. At isa sa kinatuparan ng mayayabang, yung nagngangalang Pastor James ng Baptist Church, na ang sinabi niya, end of career na daw. Dahil gaya ng napanood natin sa video, malinaw naman, klarong-klaro naman, nabasa niya daw na one save, always save. Dahil ang hamon ko sa kanya, meron bang mababasa sa Synoptic Gospel ni Cristo sa Mateo na ipinangaral niya sa mga apostol, na kayong mga apostol, one save, always save. Ang binasa niya, Isaiah. Hindi Synoptic Gospel ni Cristo ito. Dahil ang tanong ko sa kanya, Synoptic Gospel ni Cristo in Book of Matthew, in New Testament, not Old Testament. Yung binasa niya, mga kapatid, ay yung Old Testament na quotes dito sa Isaiah 64:5. Ang nakalagay, ayan o, basahin natin. Ang nakalagay, always save us. Di mali ang sagot niya. Tapos sasabihin niya, end of career na daw ako. Paano end of career? Panoodin natin ang video, mga kapatid. Sabi from Synoptic Gospel ni Cristo na osas. Meron bang aral si Cristo na osas sa Synoptic Gospel niya? Na Synoptic Gospel ni Cristo, sinabi niya ito letra por letra, sinabi ni Cristo, ang aral ko mga apostol ay osas. Osas. Pag hindi mo nabasa, talagang sinungaling ka. Basahin mo Siya ang sinungaling. Tingnan natin kung sinungaling. Kasi sabi niya nasa Visayas daw siya. Tinan niyo. Pero nasa Manila pala. Tinan mo Hindi, inaakbayan lang kita. Ayoko magpa-apply sa Bulacan. Kung yung kinatuparan ng 24 Mateo, 18 ng Roma at pinagmumura mo ako, hindi na ako magkakata. Yung gawa ng laman, 5:19 ng Galacia, na nagtutungayaw. Alam niya mga kapatid, nagtutungayaw. Tanong ko sa'yo, Synoptic Gospel ni Cristo, pag Synoptic Gospel ni Cristo, sinabi niya, osas osas, letra por letra. Tingnan natin kung mababasa. Huwag kang manginig. Huwag mong galawin. Nanginginig ka na. Nanginginig ka na. Huwag mong galawin. Huwag kang manginig. Hindi ako nanginginig. Nanginginig ka na. Tingnan natin. Nanginginig. Hindi ako nanginginig. Sige, basahin mo. Wala namang nakalagay na osas Huwag nanginginig Nanginginig. Huwag kang self-serving. Babasahin. Kasi video yun. Babasahin ko. Huwag kang manginig. Huwag kang manginig. Public natin. Basahin mo. Walang osas. Basahin mo. Ang tanong ko sa kanya, O-S-A-S. Basahin mo. Synoptic Gospel ni Cristo. Isaya yan Basahin niya, guys. Basahin lang. Isaya yan Ang tanong ko sa'yo, Synoptic Gospel. Synoptic Gospel sa Mateo. Ang tanong ko sa'yo, sa Mateo. Ang tanong ko sa'yo. Kaya nga Synoptic Gospel sa Mateo. Hindi ko naman pala masagot Ikaw na lang magbasa. Akin na, hawakan ko. Huwag kang manginig. Basahin mo. Kahawa ko sa'yo, James. Basahin mo. Ang nakalagay, Basahin mo. always save us. Walang nakalagay. Walang nakalagay na osas. One save, always save. Wala. Always save us. Totoo naman yun. Ang Diyos, lagi tayong pinililigtas. Bakit? So nabasa. Ghost 13 ng Tito. Sige lang, huwag ka sasapaw. Huwag ka sasapaw. Walang one save, always save. Dahil ang hanap ko sa'yo, sa Synoptic Gospel ni Cristo, one save, always save. Wala kang nahanap na one save, always save. Ang nabasa sa Isaiah, always save lang. Nanginginig ka na. Ngayon, napanood natin mga kapatid, nanginginig ang kamay niya. Klaro ang tanong ko, meron ka bang mababasa sa Biblia? Sa Synoptic Gospel ni Cristo? Na ipinangaral niya sa mga apostol sa Aklat Mateo, na kayo save always siya. Ang nabasa niya sa 64:5 of Isaiah, always save us. Hindi pala marunong bumasa itong pastor. Ang mga nagsasasabi, basahin natin ang 24:9 ng Kawikaan, ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan. Kaya kasalanan itong itinuturo nito ni James. At sino mang makikinig dito, sabi sa 15:33 ng unang Korinto, ang masamang kasama sumisira ng magandang ugali. Masisira ugali mo dyan, magiging palamura ka rin
Kasi pasmado ang bunganga nitong pastor na ito eh. Ngayon, tingnan natin sa screen, mga kapatid, yung binasa niyang talata. May nakalagay ba na once save, always save? Gaya ng tanong ko sa kanya. Ating basahin. Ang nakalagay, malinaw na malinaw mga kapatid, sa Bible Gateway. Nag-search pa sa Google si pastor. Easy to read version para madali daw basahin. Ayan, no? Nakalagay, you welcome people who enjoy doing good and who remember you by living the way you want them to, but sin against you. And you became angry with us, but you always save us. Klaro! May nababasa ba siyang once save, always save? Wala. Ang nabasa niya, always save us. Sa ibang translation, basahin natin ang binasa ni James dito sa Magandang Balita Biblia. Ayan. Iyong sinasalubong siya na nagagalak at gumagawa ng katwiran. Yaong nagsisialaala sa iyo, sa iyong mga daan. Narito, ikaw ay napuot at kami nagkasala. Napasa kanila kaming malaog. Panahon at maliligtas baga kami? Question mark. Maliligtas baga kami? Gaya ng sinasabi nila Apostol Juan na kahit siya yung mga apostol sa 3:2 ang unang 1 na ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa rin nahayag kung ano magiging tayo. Therefore, kahit anak na sila ng Diyos, hindi pa rin nila alam kung ano mangyayari sa kanila. Kaya yung binasa ni James sa 64:5 of Isaiah, patunay yon na hindi tayo ligtas agad. Dahil ang utos, 2:12 ng Filipos, lubusin natin ang gawain ng sarili nating pagkaligtas. E di ikaw na mismo, Pastor James, ang gumiba doon sa standang baptist. Huwag ka na mag-baptist, mag-katoliko ka na rin. Dahil yung binasa mo sa 64:5 of Isaiah, hindi doon nabasa na once save, always save. Ang nabasa doon sa Bible Gate 12, always save us. Saan dating Biblia ang nakalagay, maliligtas baga kami? With question mark. Sa English, basahin natin. Ayan. Nakalagay, to meetest him the rejoice and worketh righteousness, those that remember thee, and they ways behold, to art worth for we sin, and those is continue, and shall we be saved? Have a question mark. Ibig sabihin, tatanong sila, maliligtas baga kami? Klaro! Na hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila, gaya ng itinuturo ni Apostol Juan sa 3:2 ng unang 1. Kaya ang ebanghelyo ni Apostol Pablo na ipinangaral niya sa iglesia sa 2:12 ng Pilipos, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Kaya nga nagbigay ng utos Sa 3:15 ng unang Timoteo, yun yung dapat ugaliin sa bahay ng Diyos at hindi Baptist Church yun. Dahil ang Baptist ay bautismo. Sakramento yon o kongregasyon. O isa yung religious activity na nagaganap sa tunay na iglesia ang ginawa ni Kristo at hindi pwedeng maging samahan yun. Bautismo yun baptist Basahin natin yung 28:19 ng Mateo, magsiyahan kayo sa bawat bansa at gumawa ng alagad sila inyong bautismuhan. Wala namang sinabing, magtayo kayo ng iglesia, ipangalan nyo baptist. Wala sa Biblia nun. Kaya, yung panginginig ni James, nanginginig siya hawak-hawak niya yung cellphone Dahil alam niya, nanloloko talaga siya. Kaya anak talaga ng diablo itong taong ito Yung binasa niya sa 64:5 of Isaiah, hindi yun patunay na itinuro ni Kristo ang once save, always save. Ang nakalagay doon, always save us. Tama, always save us. Wala naman tayong tutol doon. Dahil si Kristo, lagi naman talaga tayong ililigtas. Pero pag gumawa ka ng kabalbalan, 10:26 ng Hebreo, sapagkat kung ating sinasadyang ating pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan dahil nawawala ang kaligtasan Kaya ang sabi sa ikalawang 1:8, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Therefore, nawawala talaga ang kaligtasan. Pero wala tayong tutol sa binasa ni James sa 64:5 of Isaiah na always save us. Tama, always save us. Dahil si Kristo, 2:13 ng Tito, na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Tama, si Kristo, Diyos at tagapagligtas. Talagang magliligtas siya. Kaya, our Lord Jesus Christ always save us. Tama. At yung nasa 64:5 of Isaiah,
Patanong yun, kaya nga may question mark na maliligtas baga kami. Yung binasa niya sa Bible Gateway, maling translation, always save us. Ang tanong ko sa kanya, once save, always save. Talo si James sa diskusyon. O, diba? Kayo na bahalang magpasya, mga kapatid. Nasa hoob naman yun Ating piliin sa ganang atin ang matuwid. At yung matuwid, nagbabasa ng talata na dili out of context gaya ni James. Dahil ang binasa niya sa Bible Gateway, hindi nagpapatunay na once save, always save. Ang nakalagay, always save us. Pag ganun-ganun pa siya talo! End of career na si Jared. Pero sinong end of career? Ikaw, James. Nabutata ka ng 18 years old na bata. Yan ang mahirap. Inuuna kasi ang yabang. Kung talagang sumusunod ka kay Kristo, Filipos 2:5 hanggang 8, magkaroon ka ng kaisipan na gaya ng kay Kristo. Na kahit sa Diyos, nagpakababa ka. Ganun ka rin dapat, James. Magpakababa ka rin. Kaya, tignan natin ang kanyang muka. Magnilay-nilay tayo. In 5, 4, 3, 2, 1. Hindi sa pamamersonal. At ginagawa lamang natin ito para sagutin ang kasinungalingan. Dahil yan ang tungkulin ng tunay na Kristiyano sa 2 Korinto 14 hanggang 5, na sapagkat ang sandata ng aming pakikilaban ay hindi laban sa laman, kundi sa harapan ng Diyos, na siyang may kapangyarihang gumiba ng kuta at ng mga maling hakat bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. At isa doon, sa pastor na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, si James. Marunong pa siya sa nagsulat ng Isaiah. Dahil ang nakalagay sa Isaiah, always save us, not once save, always save. Talo ka na, James. Kaya, yun lang po mga kapatid. At matatapos ang ating komentaryo, kasi ngayon ko lang ginawa to, sa isang kanta. Salamat sa Diyos, mga kapatid.